Magandang gabi at dito tayo sa pangatlong yugto ng ating pag-aaral. At ngayong gabi ipapaliwanag ko yung 2,300 days. Atin ang natutunan yung 70 weeks, allotted time, provisionary time sa Israel. At ito po'y natatapos sa 34 AD. Kung ating babalikan, ating nakikita kung paano napupulpil mula sa panahon ng lumabas ang mga Israelita sa pagkabihag hanggang itinayo ang templo, at mula sa pagkatayo sa templo hanggang si Jesus Christ ay binabautismuhan, fulfillment siya sa ika-69 weeks. At pagkatapos sa 69 weeks, isang linggo na lang ang natitira sa provisionary time ay sa kalagitnaan ng sanlinggo kung saan si Jesus Christ napako doon sa cross. At doon na naabulis ang mga alay at sakripisyo. At nang natapos yung ika-70 weeks, yung pagbato kay Esteban, yun po nangangahulugan ang katapusan ng pagkapinili ng mga Israelita bilang chosen people. At ang kaligtasan ay ibinibigay na ng Panginoon sa mga Gentiles. Ngayon ating itatalakay sapagkat hindi pa natin napapaliwanag yung cleansing of the sanctuary. At ating natutunan na yung 2,300 days, pag ikukumplito natin yon hanggang sa 1844. Pero bago natin unawain ano ang mga pangyayari sa 1844, kailangan inyong maunawaan ano po ang ibig kahulugan, ano po ang mga napapaloob sa doktrina ng Biblia patungkol sa santuaryo. At itong santuaryo, kapag atin itong pag-aralan, dito po napapaloob ang doktrina ng Diyos, paano niya huhukuman ang kanyang bayan, sapagkat yung 2,300 days, mayroon yung kinalaman sa pabalita ng Panginoon, kailan mag-umpisa ang kanyang paghatol sa planetang ating tinitirahan ngayon. Ngayong gabi ating tatalakay ito, at bago natin ito umpisahan, maaari ko ba kayong imbitahan na yuyuko sa isang panalangin? Dakila naming Diyos, muli naming ipagkatiwala sa inyo, Ama, ang talakayan naming ito patungkol sa santuaryo. Alam namin na maraming mga kaibigan ay hindi nakakaintindi sa aral na ito, sapagkat alam namin na ang nagtuturo sa doktrina ng santuaryo ay ang mga Seventh-day Adventist lamang. Ngunit aming inihiling na sana sa paliwanagan naming ito, ituro mo sa akin saan sa mga bagay sa santuaryo na dapat nilang maunawaan. Hinihiling ko ang inyong pangangasiwa ng inyong banal na Espiritu, sapagkat ako'y alipin lamang ninyo sa gawain ito. Umaasa ko sa inyong pakinggan ng aking kahilingan, Ama, at lahat sanang manunood sa video production namin gagawin, sila'y makikinabang, kanilang maintindihan ano ang panahon na kanilang ginagalawan. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ito yung unang tanong na ating sasagutin. Ano ba ang layunin ng paglinis ng santuaryo? Ano ba ang pinakalayunin ng Diyos? Bakit kanyang lilinisin ang santuaryo? Sa Daniel, narinig ni Daniel ang tinig ng banal unto 2,300 days. Then the sanctuary shall be cleansed. Hanggang 2,300 ka mga araw. At kung magkagayoy, malilinis ang santuaryo. At ngayong gabi ating pag-aralan ang napakagandang paksa. Sapagkat dito natin maintindihan ano ang napapaloob dito sa santuaryo sa ilang, sapagkat ito'y nangangahulugan ng kaligtasan sa bawat makasalanan. Atin pong pag-aralan, hindi ko na mababasa pero ating babanggitin, nang tinatayo itong santuaryo sa ilang, atin po yung mababasa sa aklat ng Exodo 25. At ano ba ang layunin ng Diyos kung bakit tinatayo ng Panginoon ang santuaryo sa ilang? Sa isang kadahilanan, ito yung sinasabi ng Diyos sa Exodo 25 verse 8, "Make me a sanctuary that I may dwell among them." Anong sabi ng Panginoon? Anong layunin niya kung bakit siya magtayo ng santuaryo? Sabi niya kay Moses, "Moses, itayo mo ako ng santuaryo upang ako'y mananahan
sa kalagitnaan nila. Ito po yung pinakalayunin ng Panginoon kung bakit siya nagtayo ng santuario. At ito yung pinakamabuting layunin ng Diyos kung bakit niya pinapagawa niya si Moses ng santuario sa isang layunin, sapagkat nais ng Diyos na mananahan sa kalagitnaan ng kanyang bayan. At nang pinagawa niya ito kay Moses, it is in accordance to the pattern. No? Ang pattern, hindi ang pattern sang-ayon sa pattern ni Moses. Kung di, maingat ang Panginoon, pinapakita niya sa pangitain ano ang pattern sa santuario ng kanyang gagawin. No? Mayroong plano ang Diyos paano niya gagawin ang santuario. Kasunod na ginagawa ng Panginoon, anong mga plano na napapaloob doon sa santuario? The structure and dimension of the tabernacle. Ano ang sukat, ano ang laki sa tabernakulo, anong mga materyales in accordance to the pattern, to the original. At itong pattern na pinapagawa ng Panginoon, sang-ayon doon sa original na nakikita ni Moses. No? Lahat. Sa Biblia, pag-aralan ninyo itong doktrina sa santuario, 2 santuario, pag inyong pag-aralan ang santuario sa Biblia, 2 santuario. Ang santuario na ginagawa ni Moses, sinatawag ito na the sanctuary in which they are called the antitype. At ang santuario na nasa langit, ito po ay tunay na santuario, ito po yung type. Sapagkat 2 santuario ng pagbabasahin ninyo ang Biblia, mayroon po tayong 2 santuario. Ang santuario sa lupa at ang santuario sa langit. Kaya saan natin yan mababasa? Sa Exodo 28 verse 8. At ang santuario naman sa langit, mababasa natin yan sa Hebrew chapter 7 at saka chapter 8. Kung gusto ninyong mapag-aralan ang santuario sa langit, babasahin ninyo yung Hebrew. Mag-umpisa kayo sa Kapitulo 7 hanggang 10. Di nyo matutunan ang aral ng Diyos patungkol sa santuario sa langit. At pagbabasahin naman ninyo itong santuario sa lupa, ito po yung mga chapter sa Exodo 25, Levitico 4, at Levitico 16. Dito po ninyo mapag-aralan ang importante. At mula chapter 25, mababasa ninyo yan, ang mga bagay, 26 hanggang 28, dito po mababasa ninyo yung mga bagay sa santuario. Now dito pa, ating pag-aralan itong 2 santuario, ito po yung tinatawag na antitype, in which ito yung santuario doon sa ilang na tinatayo nila ni Moses. Itong santuaryong ito po'y pinagawa ng Diyos sa mga tao. Pero ang santuario sa langit, ito yung type, hindi ang tao ang gumagawa, pero ito po'y ang Diyos mismo ang nagtayo sa santuario sa langit. Ang santuario sa lupa, ang pari ay si Aaron at ang kanyang mga anak. Kaya sa descendant ni Israel, isa lang ang binigyan niya ng ang 11 ang binibigyan niya ng mana, pero yung isang descendant, ang descendant ni Aaron, ang descendant, mga Levite descendant, hindi po sila magbubungkal sa lupa sapagkat sila po ay pamilya ng mga pare at sila po ay maglilingkod sa templo. Sila po yung maglilingkod sa santuario sa lupa. Ang lahat ng mga descendant ni Levi, sila po ang pare, sila po ang mga pare sa santuario sa lupa. Ngunit ang santuario sa langit, ang maglilingkod doon na pare, no other than Jesus Christ. Si Jesus Christ po ang maglilingkod na magiging pinakapare sa santuario ng Diyos. Ang sakripisyo sa santuario sa lupa ay ang mga tupa, baka at kambing. Ngunit ang santuario sa langit, si Jesus Christ po ang magiging tupa ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mababasa po natin yan sa Juan 1:29. At doon sa santuario sa lupa, mayroong bagay doon sa banal na dako, tinatawag na shewbread. Sa langit, ang bread, ang tinapay ng buhay, ang tinapay doon sa langit ay no other than Jesus Christ. Sa santuario sa lupa, mayroong 7 candlestick at ang light doon sa langit, si Jesus din ang candlestick sapagkat sinasabi ni Jesus Christ, I am the light. At ang light doon sa candlestick, doon sa santuario sa lupa, ay nagsimbolo po yan sa santuario sa langit. Sa totoo lang, ang talakayan na ating pinag-aralan ngayon,
kapag ang isang estudyante mag-aaral siya ng theology, pag-aralan niya ito ng isang semester. Pero atin itong pag-aralan ngayon sa loob lang ng 45 minutos. Kaya nga, pasensyahan ninyo ako kung mayroon akong talata na hindi ko na mababanggit sapagkat karamihan sa mga talatang aking binabaliwanag sa inyo, hindi ko na iisahin sa inyo ang mga talata. Yung mga importante, ito na lang ang aking babanggitin. Kung gusto ninyong pag-aralan ang aral na ito, kayo na mismo ang magbuklat sa inyong mga Biblia. Ang aking gagamiting mga talata ngayon, yung mga importante lang na inyong maunawaan ang santuario sa lupa at ang santuario sa langit. At dito ating gagamitin yung cleansing of the sanctuary sapagkat pagkatapos sa 2,300 days, dito mangyayari ang cleansing of the sanctuary. Now ngayon ating pag-aralan ngayon, gaano ba kahalaga itong santuario na ating pag-aralan ngayon? At kung ating babasahin itong aklat ng mga awit, chapter 77, verse 13, ito po yung nakasulat, ang iyong daan, O Diyos, ay nasa santuario. Sino ang dakilang Diyos na gaya mo? Ano daw ang daan ng Diyos? Nasa kanyang santuario. Alam niyo, maraming mga relihiyon hindi nakakaunawa sa lahat ng turo ng Panginoon. Maraming mga tao naghahanap ng katotohanan, hindi nila naintindihan ang katotohanan ng Diyos. Sapagkat karamihan pala sa daan ng Diyos ay nasa kanyang santuario. At ito yung layunin ko ngayon kung bakit ko ito tinuturo. Sapagkat kung gusto ninyong maunawaan kailan maghatol ang Diyos, ay ating pag-aralan ang santuaryong ito. At hindi lang ito. Ito ay ating pag-aralan. Ang santuaryo ng Panginoon, nahahati yun sa tatlong magkakaibang mga room, no, apartment. Tatlong importante ang ating pag-aralan. Pag-aralan natin ang santuaryo, mahahati sa tatlo ang ating pag-aaral. Ang una nating pag-aralan, ang santuaryo kasi nahahati sa tatlo. Yung unang bahagi ng santuaryo, tinatawag na court, sa labas. Mismo ng tent ng santuaryo. Sa labas noon, mayroong dalawang bagay. Yung brazen altar, ito yung outer court, ito yung court na makikita natin doon yung brazen altar. Dito sinusunog ang mga handog, mga hayop na dinadala ng isang makasalanan. Dito po nila sinusunog sa brazen altar. At kapag maglilingkod ang mga pare na magdala ng dugo sa loob ng santuaryo, dito nakikita natin yung brazen laver. Gawa sa mga bronze na mga yung laver. Dito po lilinisin ng sino mang mga pare na magdala ng mga dugo ng mga handog na dadalhin sa kabanal-banalang dako. At ano naman kaya nga pag titingnan natin ito, patagilid ang ating pagtingin sa santuaryo, nakikita natin yung courtyard at yung most holy place, at ang ipangatlong pag-aralan natin yung tinatawag na most holy place. Kaya nahati sa tatlo. Sa holy place, sa banal na dako, at sa kabanal-banalan, sa most holy, sa banal na dako, mayroon tatlo tayong makikita doon. Yung tinatawag na 7 candlestick, no? At ang katapat naman sa candlestick, yung table of shewbread, at saka yung altar of incense. Tatlong bagay ang ating makikita sa banal na dako. At sa kabanal-banalang dako, sa Holy of Holies, ating makikita doon yung tinatawag na kaban ng tipan. At yung kaban ng tipan, dito po nakalagay ang 10 utos ng Diyos. Isang materialis lang ang nakalagay sa kabanal-banalang dako ng santuaryo ay ang 10 utos ng Diyos. No, napapansin ninyo. At kung sa santuaryong ito, dito lilinisin ng Diyos ang kasalanan ng kanyang bayan. Uulitin ko sa inyo, anong layunin ng Diyos kung bakit siya nagtatag ng santuaryo sa lupa? Ang layunin ng Diyos kung bakit siya nagtatag ng santuaryo sa lupa, that I may dwell among them. Upang ako'y mananahan sa kalagitnaan nila. The longing desire of God is to dwell among His people. At ito yung layunin sa pagtayo ng kanyang santuaryo, sapagkat sa anong kalayunin niya kung bakit siya magtayo ng santuaryo sa lupa. Gusto ng Diyos na maunawaan natin
ang kanyang santuaryo sa langit. Sapagkat dito sa santuaryo sa lupa, nais ipaliwanag ng Diyos, gusto ng Diyos na ating maunawaan ang santuaryong ito, sapagkat dito sa santuaryong ito, dito niya lilinisin ang iyong kasalanan at ang aking kasalanan. Naintindihan ninyo mga kaibigan? At nais ko sa ngayong gabi na inyong maunawaan ang turo ng santuaryo, sapagkat dito natin maunawaan paano lilinisin ng Diyos ang ating kasalanan. At kung maunawaan natin ito, kung matutunan natin, malaintindihan natin kung paano lilinisin ng Diyos ang ating kasalanan, kung hukuman tayo, alam na natin kung anong ating gagawin. Kaya pakinggan ninyo ang ating aral ngayon. So ating naunawaan ngayon ang santuaryo, yung tatlo, ang court. Sa outer part, ito yung korte. Ang sa kubol natin, dalawang portion lang yan, yung holy place at saka most holy place. Ano bang ginagawa doon sa outer court? Sa labas na bahagi ng santuaryo, atin pong makikita yung dalawang bagay dyan, yung altar o burn offering at saka yung laver. Now, ano po ang gagawin ng isang makasalanan para mapatawad ang kanilang kasalanan? Bawat Israelita, kung gusto ninyong mababasa ang detalye at mga talata, bubuklatin ninyo ang inyong mga Biblia sa Levitico 4. Dito inyong mababasa doon, lahat ng ang mga anak ni Israel na magkakasala, sino mang magkakasala sa mga anak ni Israel, sila po'y magdala ng tupa, magdala ng hayop, ilang dadalhin nila sa templo para po ang kanilang kasalanan ay mapapatawad. Wala pong kasalanan sa bayang Israel na mapapatawad without the sacrificial animals. No? Kapag ang isang tao magkakasala sa Old Testament, mapapatawad lang ang kanyang kasalanan kapag magdala siya ng tupa sa santuaryo ng Diyos. At ito po yung requirements doon. Kapag ang isang taong magkakasala, magdala po siya ng tupa doon sa santuaryo. At pagkatapos, dadalhin po niya dito sa isang officiating minister o yung priest na pare na mag-officiate. At alam ninyo kung anong gagawin. Bago manalangin yung pare, ang kanyang kamay ng isang makasalanan, ipapatong niya sa ulo ng tupa. Kung siya ay mahirap, ipapatong niya sa ulo ng bato-bato. Kasi ang kaligtasan hindi mahirap sa kapanahunan ng Old Testament. Kapag ikaw ay mahirap, walang hanap buhay, ang dadalhin mo bato-bato, ibon lang. At kapag ikaw ay mayroon kang kasalanan, ipapatong mo ang iyong kamay doon sa ulo ng ibon. At ang iyong kasalanan malilipat doon sa inosenteng kahalili. No? Doon sa tupa na walang kasalanan, doon malilipat ang iyong kasalanan. Pagkatapos papatayin ang tupa, ang dugo noon isasahod at dadalhin yon sa kabanal-banalang dako. At dito ay magkakaroon ng paglipat. No? Mapapansin ninyo, ang santuaryo, ang layunin ng Panginoon na ang Diyos mananahan sa kalagitnaan nila na sino yung makasalanang bayan ni Israel. Ang kapatawaran ng kanilang kasalanan na sila'y pupunta doon sa santuaryo na may dalang hayop at sa pamamagitan ng dugo ng hayop mapapatawad ang kanilang kasalanan. At yung mga pari doon maglilingkod. Na mamaya ipapaliwanag ko yon ng medyo detalye. At sa santuaryong ito, dito nakikita ang presensya ng Panginoon. Paano ko sinasabi? Maliban doon ating nakikita ang korte, ang court, at ang kubol na doon nakalagay ang holy place at saka most holy place. Sa santuaryong ito, sa itaas, kung saan nakalagay ang most holy place, doon natin makikita yung pillar of cloud. Ano ba itong simbolo sa pillar of cloud? Ito po'y nagsimbolo sa presensya ng Diyos na kasama nila. At pagbabasahin mo yun, pag-aralan mo yung pillar of clouds, no other than Jesus Christ Himself. At kung pag-aralan natin ng malalim ang santuaryo, lahat ng mga bahagi dito sa santuaryo, isa lang ang kanilang sinisimboluhan, no other than Jesus Christ. At itong pillar of clouds by day, at night, habang sila naglalakbay, o hihinto sa paglalakbay, makikita ninyo itong haliging apoy
sila nagiging ilaw ng Panginoon sa araw ng gabi. Sapagkat ang Panginoon sa kanilang paglalakbay kasama nila. Sapagkat sila po'y naglalakbay mula sa Ehipto, sa ilang tinatayo nila ang santuario hanggang sa Promised Land. At ito yung assurance ng Panginoon na habang tayo naglalakbay patungo sa Heavenly Promised Land, ang santuario ng Panginoon nasa kalagitnaan natin, pero ang santuario natin wala sa lupa kundi sa langit. Now, ngayon ating pag-aralan ngayon, ano ba sinisimboluhan itong santuario? Itong santuario, mga kapatid, nagsisimbolo ito sa kaligtasan. Na dito po natin maunawaan ang tatlong hakbang patungo sa ating kaligtasan. Alam niyo sa Biblia, ang kaligtasan, mayroon tatlo itong hakbang. At ang unang hakbang sa kaligtasan, ito po yung sa court, ito po yung nagsisimbolo ito ng justification. Mapapatawad lang ang iyong kasalanan kapag mayroon kang handog na dadalhin sa santuario. At ang handog natin ngayon ng mga Gentiles, hindi na yung tupa, sapagkat ang sacrificial system, naabulis na ito sa 31 AD nung si Kristo'y napako sa cross. Anong sacrificial system na ating ngayon? Nang si Jesus Christ ay namatay doon sa cross, mananampalataya ka lang kay Kristo, mayroon ka ng handog doon sa santuario, sa court. Ibig sabihin, ito po yung tinatawag na justification. No? Ito po yung proseso sa justification. Si Jesus Christ lang ang iyong kailangan sa kaligtasan. Maranasan mo na ang kaligtasan. Ano po yung sinisimboluhan sa holy place? Ang holy place, sinisimboluhan po noon ay sanctification. At yung most holy place, iyon po ay sinisimboluhan sa glorification. Ating pag-aralan muna, dito muna tayo sa unang yugto ng kaligtasan. Ito yung sa outer court. Ano po ang sinisimboluhan sa outer court? Ito po yun, in the outer court, we are justified. Ano po ang kaligtasan sa justification? Tanggapin mo lang si Kristo na iyong handog para sa kasalanan, mananampalataya ka. Dalawang bagay lang doon sa outer court. Ano? Yung burn altar o burn offering, at ano yung pangalawa? Yung liber na kung saan nakalagay yung tubig na hugasan, yun po yung nag-represent sa baptism. Dalawang bagay lang ang iyong gagawin na maranasan mo ang justification, ay tanggapin mo si Jesus Christ na iyong personal na tagapagligtas. Pagkatapos magpabautismo ka sa kanyang pangalan, maranasan mo ang justification. At kung mayroon ka ng justification, matanggap mo yung title na ikaw ay anak na ng Diyos. Yan po yung paliwanag ng Diyos sa, ito po maintindihan natin, paano ba mapapatawad ang ating kasalanan sa New Testament. Sa Old Testament kasi, magdala sila ng tupa. Sa atin sa New Testament, hindi na natin kailangan magdala ng tupa. Anong kailangan natin gagawin? Tanggapin natin si Jesus Christ na ating personal na tagapagligtas. Tayo po'y mananampalataya. Tayo po'y magpabautismo. Magre-repent po tayo sa ating kasalanan. Ikukumpisal natin sa Diyos. At saka tayo magpabautismo, mapapatawad at magkakaroon po tayo. We are justified. Ang justification, ito po'y title natin. Na tayo po'y magiging mga anak ng Diyos. Ano po yung pangalawa? Kaya nga sabi niya dito, ito po yung babasahin natin, itong Hebreo, sapagkat tayong mga makasalanan ay kailangan nating mayroong invitation si Apostol Paul. Ito yung sabi ni Apostol Pablo sa 10:19 hanggang 23. Mga kapatid, yamang may kalayaan nga tayong makapasok sa dakong banal. Ano daw? Tayo, mayroong kalayaan makapasok tayo sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. So sa santuario ni Jesus Christ, pwede tayong makaparticipate katulad sa santuario sa lupa. Kapag mayroong mga makasalanan, pwede silang makaparticipate sa serbisyo sa santuario, magdala sila ng hayop. Tayo din, pwede din tayo makaparticipate sa santuario ni Jesus Christ sa langit. At mayroon tayong kalayaan makapasok sa dakong banal. Kaninong dugo ang ating kagamitin, hindi na dugo ng hayop, kundi dugo na ni Jesus Christ. Magagamit natin ang dugo ni Jesus Christ sa pamamagitan ng pananampalataya. At kung kapag tayo mananampalataya sa kanyang sakripisyo, itong dugo ang dadalhin ni Jesus Christ sa kabanal-banalang dako. Dito sa 20, at sa pamamagitan ng daang bago, kasi yung old
old ways, yung earthly sanctuary. Sa daang bago, ito yung santuaryo ni Jesus Christ. Sa daang bago na buhay na kanyang itinatalaga sa atin sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid bagay ang kanyang laman. Kasi sa Old Testament, lahat ng mga dugo ng tupa, saan yun iwiwisik? Pagbabasahin ninyo mga kapatid, doon yun iwiwisik sa kortena ng templo. At itong kortena ng templo sa wilderness sanctuary ay nagsisimbolo ito sa kanyang laman. At kapag tayo lalapit kay Kristo ay ang dugo, no? Ang kortena kung saan winiwisik yung dugo, nagsimbolo sa kanyang laman. Nung namatay si Kristo para sa atin yon. No, sa 21, no? At yamang may isang dakilang saserdote tayo, Pangulo ng Diyos, buhay na Diyos, tayo'y magsilapit na may tapat na puso, lubos na pananampalataya na ating mga puso na wisikan mula sa isang masamang budhi ay nahugasan ng ating katawan sa dalisay na tubig na ating iningatang matibay ang pagkakilala sa ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Napapansin niyo, nahugasan ang ating katawan sa dalisay na tubig. Yung dalisay na tubig niyan, yung baptism. No? Ang ating pagtanggap kay Jesus Christ, matatapos yan sa ating baptism. At kung makatapos na tayo sa seremonya sa outer court, kailangan tayong papasok doon sa holy place. Na ngayon ating pag-aralan, napag-aralan na natin ang holy place at ang simbolo noon, atin namang pag-aralan ang holy place. Ano ba itong sa dakong banal? Sa banal na dako, mayroon 3 materyales ang ating makikita. Ang table of shewbread, ating makikita siya sa north side. At ito yung ang 7 candlestick, atin makikita yan sa southern side. At dito sa western side, ito yung ating makikita, yung altar of incense. 3 yan. Kapag tayo ay nabautismo, ano bang sinisimboluhan nitong 3? Si Jesus Christ, na mamaya ating pag-aralan yung mga simbolo nila isa-isa. Si Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, I am the bread of life. Si Jesus pala sinisimboluhan yung ako ang tinapay na bumababa galing sa langit. Na mayroon pa siyang sulat sa Juan 6:51, mayroon pa siyang, at sino mang kakain nito ay may lalabas mula sa kanya ang buhay, na magkakaroon siya ng buhay. Itong candlestick, napapansin ba ninyo sa Matthew, sinabi ni Jesus Christ, I am the light of the world. Ang 7 candlestick, sinisimboluhan ito ni Jesus Christ. At mula sa liwanag na ito, sinasabi din ni Jesus, dito tayo kukuha ng liwanag sa templong ito, paano din tayo magiging liwanag sa sanlibutan. At sinabi ni Jesus Christ na hindi lang siya nagiging liwanag, tayo din magiging liwanag. You are the light of the world. At itong altar of incense, dito natin maunawaan yung kanyang mediation sa ating mga panalangin ay dito ginagamit ang altar of incense sa mga panalangin. No? At dito nagsimbolo ito sa mediation ng ating Panginoon, paano pinangasiwaan niya bilang tagapamagitan dito sa altar of incense. Nang ating pag-aralan ngayon itong 3 bagay, kapag tayo matapos ng mabautismuhan sa banal na dako, alam niyo kung paano tayo magiging banal sa harapan ng Panginoon pagkatapos natin mabautismuhan. 3 mga bagay ang importante na tayo po'y mananatili sa kabanalan sa ating paglilingkod. Anong sinisimboluhan itong yung table of shewbread? Ito po'y nagsimbolo sa ating daily Bible study. Kapag tayo po'y nabautismuhan na kay Kristo, ay hindi po natatapos ang kaligtasan na tayo iligtas na. Maraming mga nag-aaral sa Biblia na yung sinasabi nila na once saved, always saved. Ito po'y walang katotohanan na turo. Sapagkat sa Biblia, pagkatapos mo mabautismuhan, mayroon ka pang gawain na iyong gagawin. At sa santuario, ito po yung gawain natin sa holy place. Mayroon po ditong table of shewbread sapagkat kailangan natin ang Christian growth. Kaya po lalago tayo sa grasya ng Panginoon.
Paano tayo lalago sa grasya ng Panginoon bilang mga Kristiyano kapag tayo po'y araw-araw mag-aaral sa salita ng Diyos at ito po'y sinisimboluhan sa table of showbread. Lalago lamang ang isang Kristiyano kapag araw-araw nagkakain siya ng tinapay ng buhay. At ang tinapay na yon walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Mag-aral siya palagi sa mga salita ng Panginoon araw-araw. Ano pong sinisimboluhan nitong 7 candlestick? Ang ito pong sinisimboluhan sa 7 candlestick, magiging kompleto ka lang na Kristiyano, na lingkod ng Panginoon, magiging ilaw ka sa sanlibutan kapag mayroon kang, mairanasan mo itong 7 candlestick. Ano po ito? Ito po ang ating Christian, yung lifestyle of witnessing. No? Kapag tayo magiging Kristiyano, lalago tayo kapag po tayo ay nagwi-witness, kapag tayo po ay nangangaral. Ang layunin po ng Panginoon kung bakit siya nagtayo ng iglesia, upang mayroong representative sa sanlibutan. At ito po ang layunin ng Panginoon kung bakit tinatawagan ka sa paglilingkod. At ang layunin niya sa paglilingkod ay magiging liwanag ka. At upang ikaw ay magiging liwanag, ay mag-aral ka sa pinanggalingan ng liwanag. At kung itong pinanggalingan ng liwanag ay nakikilala mo na, ibibigay niya sa iyo ang liwanag, at itong liwanag dadalhin mo sa sanlibutan. Ito po yung simbolo ng witnessing. Ano namang sinisimboluhan itong altar of incense? Itong altar of incense, ito po yung nagsisimbolo sa ating prayer life. Na araw-araw tayo po yung nanalangin sa Panginoon. At alam ninyo, sa santuaryong ito, mayroong paglilingkod ang pari sa umaga at sa hapon. Mayroon po siyang morning at evening na paglilingkod sa altar of incense. Nagsusunog siya ng kamangyan sa tuwing umaga, naglilingkod ang pari sa santuaryo, at sa gabi naglilingkod din siya sa pagsunog ng insenso. Ito po yung nangangahulugan na bilang mga Kristyan ay ugaliin po nating magkakaroon tayo ng worship sa umaga at worship sa gabi. Ito po ang kahulugan sa mga santuaryong ito. Now, kung ating pag-aralan itong candlestick, atin na yung natutunan kanina, ito po sinisimboluhan ang liwanag. Ito po yung table of showbread. Ano yung table of showbread? Kapag ating babasahin itong 6:51, sabi ni Jesus Christ, I am the living bread. Ako daw ang buhay na tinapay na bumababa galing sa langit. If anyone eats of this bread, he will live forever. Sino mang tao nakakain sa tinapayng ito, mabubuhay siya magpakailanman. And this bread is my flesh, which I will give for the life of the world. At ang tinapay na ito ang aking laman na aking binibigay sa sanlibutan. Kaya nga, ano itong tinapay na sinisimbolan? Ito po ang ating Biblia na kailangang babasahin ito araw-araw. Ito po'y magsisilbing tinapay, at dito po natin maranasan yung sanctification life. No? Ang tao, hindi po matatapos ang kanyang kaligtasan nung siya'y nabinyagan. Kailangan siyang lalago. At ang kanyang paglago nakasalalay yan sa kanyang pagbabasa sa Biblia. Hindi lang kailangan na ating babasahin ang Biblia at pagkatapos forget. Read and forget. Kundi kailangan babasahin natin ang Biblia at gagawin natin guiding principle of life. Mamumuhay tayo sangayon sa salita ng Panginoon, at yun po ang sikreto sa kabanalan. Magiging banal tayo kapag babasahin natin ang Biblia. Ano pong sinisimboluhan sa altar of incense? Ito po sinisimboluhan ang mediation ng Panginoon, sapagkat lahat nating panalangin, siya po ang nagmi-mediate sa atin, at lahat nating panalangin dadalhin sa harapan ng trono ng Diyos. At ito po'y gagawin natin ang panalangin morning and evening. Ito po yung talata natin sa Revelation 8 verse 3, and another angel came and stood at the altar, having the golden censer, and there was given unto him much incense. And he should offer it with the prayer of all the saints upon the golden altar which was before throne. Ay itong itong insensong ito, yung altar of incense, nagsisimbolo ito sa panalangin ng mga banal.
At napapansin ninyo yung panalangin ng mga banal, anong ginagamit? Lahat nating panalangin ang turo ng Panginoon. Tatapusin natin ito. Lahat nating panalangin, gagamitin natin ang pangalan ni Jesus Christ. Because the mediation of Jesus Christ is there. Si Jesus, in the name of Jesus Christ, ibibigay ng Ama ang ating kahilingan. Sa versikulo 8:4, sabi niya dito, and the smoke of the incense, which came with the prayer of all the saints, ascended up before God out of the angels' hand. Ano daw yung mga panalangin? Darating ito sa trono ng Diyos. No? Sapagkat ito po yung pag-mediation ng Panginoon. So anong makukuha nating lesson sa pangalawang bahagi ng santuario doon sa banal na dako? In the holy place, we are sanctified. Sa dakong banal, tayo po'y magiging banal. Yeah? Paano tayo magiging banal? Through the blood of Jesus Christ at the cross. No? He died for me, I live for Him. No? In the holy place, we are sanctified. Dito tayo, kaya nga napapansin ninyo, yung Bible study life, yung ating witnessing, yung ating prayer life, dito po tayo lalago. Dito po tayo mag-grow in grace in the life of a Christian life. Dito tayo sa, ano yung kasunod na bahagi sa santuario, yung kabanal-banalang dako. Ano bang mga bahagi, ano bang pinaka-importanting bahagi na naroon? Ano bang makikita natin kapag tayo papasok sa kabanal-banalang dako? Sa mapapansin ninyo, mayroong order ang santuario. Sa labas na dako, 2. Altar o burnt offering at saka laver. Mayroong sinisimboluhan. Tapos sa banal na dako, mayroong 3. Table of showbread, candlestick, at saka altar of incense, mayroong sinisimboluhan. Ngayon dito na naman sa ika-3, ating pag-aralan, anong importanteng bagay na ating makikita sa kabanal-banalang dako, the most holy place. At ating makikita doon, walang iba kundi yung kaban ng tipan. At kapag ating babasahin yung aklat ng Apokalipsis, kung hindi ako magkakamali, sa Kapitulo 11, sa katapusang versikulo, sabi ni Juan, nakita ko ang tabernakulo ng Diyos. At nabukas at nakita ko ang kaban ng tipan. Anong nakikita ni Juan doon sa langit, sa santuario sa langit? Nakikita niya ang kaban ng tipan. Ano pong nakalagay doon sa kaban ng tipan? Alam niyo, sa kaban ng tipan, mayroon, ito po yung kaban ng tipan. No, nakikita ninyo yung larawan ng kaban ng tipan. At dito po nakikita natin sa santuario sa lupa, yung kerubin. Ang kerubin, mayroon po siyang 4 na anghel. No? 4 na anghel. Ang kerubin, mayroon 4 na pakpak. Sorry, no? Ay mistaken. No? 4 na pakpak ang kerubin. At kung titingnan natin ang kaban ng tipan, nakatayo dito ang kerubin, 2 kerubin ang nakatayo. At sila po yung tinatawag na the covering cherub. Ito yung pag-aralan ninyo sa Biblia, mga kapatid, ito po yung tungkulin ni Lucifer noon. Na siya po yung the covering cherub. Siya pa yung anghel na tumatakip. Ano po yung kanilang tinakipan? Ito sa kalagitnaan ng 2 kerubin, ito sa kaban ng tipan na kung saan nakalagay ang 10 utos. Dito po nakalagay sa kanilang kalagitnaan yung tinatawag na mercy seat. Ano po itong mercy seat? Dito po ang sinisimboluhan na dito po ang trono ng Diyos na nakaupo sila sa kalagitnaan ng 2 anghel na ito. Ito yung tinatawag na mercy seat. At dito sa ilalim ng mercy seat, dito po nakalagay sa loob ng kaban ng tipan, diyan po nakalagay ang 10 utos ng Diyos. Sa kwartong ito, sa room na ito, dito po natin mapag-aralan ang kahalagahan sa 10 utos ng Diyos. Bakit? Dito po makikita natin na kung saan nang doon ang 2 kerubin na nakatayo. Ito yung antitype, ang ating pinag-aralan ngayon, yung antitype. Pero sa totoong santuario, itong 2 kerubin na nakatayo, hindi po ito sila mga ginagawang ginto na kerubin, na yun din ang kerubin sa langit. Sapagkat si Jesus Christ ay naglilingkod sa totoong santuario, itong 2 kerubin na nakatayo ay 2 kerubin, totoong buhay na kerubin yan.
No? At nung sa kalagitnaan ng mercy seat, doon saan iwiniwisik ng mga pari sa lupa ang dugo, doon din sa langit, kailangan din ang sakripisyo ng dugo para mapatawad ang kasalanan. At sa ilalim ng trono ng Diyos, sa mercy seat, dito po natin maunawaan na ang pundasyon ng trono ng Diyos, doon po nakalagay ang 10 utos ng Diyos. Pagbabasahin ninyo yung Apokalipsis 11, nakita ni Juan na bukas ang santuario sa langit at nakikita niya ang kaban ng tipan. Ano yung kaban ng tipan? Dito nakalagay ang 10 utos ng Diyos. At itong 10 utos ng Diyos, ito po ang pundasyon ng kanyang paghatol. Kung hatulan niya ang sinumang mga tao sa lupa, ang basihan ng paghatol ng Diyos, walang iba kundi ang 10 utos ng Diyos. Ano bang mga napapaloob, maliban doon sa 10 utos sa kaban ng tipan, doon po nakalagay, makikita natin doon sa santuario sa lupa, yung tinatawag na mana. Hindi ko alam kung paano i-pronounce, mana o mana. No, pero ito po yung, at ang kasamang nakalagay doon sa kaban ng tipan, at yun po yung rod of Aaron, Aaron's rod, yung tungkod ni Aaron, na nung hindi sila makapagdesisyon, ito pong rod ni Aaron ay namumulaklak po ito sa Old Testament. Nung nga nating pag-aralan nitong mga simbolo nitong tatlo, ano bang sinisimboluhan nung pot of manna at saka yung rod of Aaron, Aaron's rod, at yung 10 Commandments? Isa-isahin natin ito sapagkat ito po yung nasa loob ng kaban ng tipan. No? Ang pot of manna, nilagay ng Panginoon yon, pinalagay yon niya kay Moses. Ito yung mga kadahilanan kung bakit naruroon yon. Pero sa langit, yung pot of manna, wala na yan. No? Yung rods of Aaron, wala na yan. Pero sa langit, 10 Commandments lang ang nakikita ni Juan. Nung ating titingnan ngayon, itong pot of manna, ano bang sinisimboluhan nito? Ang sinisimboluhan nito, it reminds Israel of its ungratefulness. Ito po yung nagre-remind sa Israel yung kanilang ungrateful, hindi sila nagpapasalamat sa Diyos sa maraming mga bagay na ginagawa, nagiging rebellious sila, no? At sa atin namang kapanahunan ngayon, iba ang ating sinisimboluhan natin. Nilagay ito ng Panginoon para malaman natin ang sinisimboluhan nito. Ano itong sinisimboluhan sa ating kapanahunan ngayon? Hindi lang sa Israel, masama ang simbolismo sapagkat symbols of ungratefulness. Pero sa ating kapanahunan ngayon, yung pot of manna, it's remind us that God's provide. Sapagkat ang karanasan nila habang sila naglalakbay sa ilang, hindi sila nagtatrabaho para makakain, pinaulanan sila ng Panginoon ng tinapay. At ito po yung nagre-remind sa atin ngayon that our Lord provide. Kaya nga si Abraham, kinikilala niya, tinatawag niya ang Diyos na Jehovah Jireh. The Lord our God, the Lord who provide. Now ngayon dati naman pag-aralan itong tinatawag Aaron, yung tungkod ni Aaron. Ano ba ang nagkahulugan nito? Bakit ito nandoon sa loob ng kaban ng tipan? Sa Israel, it reminds Israel of its rebellion to God's authority. Sapagkat nung hindi nila alam kung ano ang desisyon ng Diyos, ang desisyon doon nila nakikita sa ni Aaron. At sa katigasan ng ulo, doon nila nakikita na ang tungkod ni Aaron ay namumulaklak. At sila po'y napapahiya nung nakita nila na namumulaklak ang tungkod ni Aaron. Pero sa ating kapanahunan ngayon, yung tungkod ni Aaron, nagsisimbolo po ito na ang Diyos ay omnipotence. Siya po'y Diyos na nakakaalam sa lahat ng mga bagay na hindi natin pwedeng isaalang-alang ang ating pagharap sa Kanya. At ano itong sinisimboluhan sa 10 Commandments? Ang 10 Commandments, nagsisimbolo po ito sa bansang Israel na ito po'y covenant ng Panginoon. Pero sa ating kapanahunan ngayon, ito po'y kasunduan sa bansang Israel. At sa ating kapanahunan ngayon, ito din yung the same agreement with our God. Sa kapanahunan nila, sinusulat ito sa tapyas na bato. Pero sa ating kapanahunan, sinulat ito sa ating mga puso. Ito po'y nagre-remind sa ating kapanahunan ngayon.
ang 10 utos ng Diyos, ito po'y nagre-remind sa pag-ibig ng Diyos sa atin. It symbolizes God's love. So in the most holy place, we are glorified. Kaya sa kaligtasan, sa 3 hakbang ng Panginoon, ating makikita doon sa santuario, yung kaligtasan na justification, atin din makikita ang kaligtasan sa sanctification at kaligtasan na glorification. Ano pa itong glorification? This is the period in which God will judge His people. At ito yung the judgment time. At alam ninyo, yung pag-aralan ninyo yung 7 churches sa Revelation, ang ikapitong iglesia, ang katapusang iglesia, ang Iglesia Laodicea, sapagkat ito ang huling iglesia. At ito yung ating kapanahunan ngayon, in which the meaning of the Iglesia Laodicea, the people will judge His people. God will judge His people. No? Dito na tayo sa huling kapanahunan ng history ng Panginoon maghuhukom sa kanyang bayan. At pagkatapos niya mahuhukuman ang kanyang bayan sa santuario, yung pinag-aralan natin kanina, the cleansing of the sanctuary, ay dito na mangangasiwa si Jesus Christ sa most holy place. No? At pagkatapos niya lalabas doon sa most holy place, ay mapapangasiwaan niya ang pangatlong paglilingkod. Alam niyo si Jesus Christ, kailan ba naglilingkod si Jesus Christ sa heavenly sanctuary? Nang umakyat siya sa langit, umupo siya sa kanan, pinapangasiwaan na ni Jesus Christ ang kanyang another office, ang pagiging priesthood niya, na magiging pari siya sang-ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kaya nga si Jesus Christ nagiging pari na ng makasalanan nang umakyat siya sa langit. At saan siya nag-umpisa sa kanyang paglilingkod? Hindi na doon sa court. Kasi nung korte sa heavenly sanctuary, yun yung Calvary. Pero nang umakyat siya sa langit, naglilingkod siya sa holy place. Pero nang natapos yung 2,300 days, lilipat siya sa pangalawang apartment sa most holy place in which the judging time will begin. Na? At pagkatapos sa kanyang paghuhukom doon, mag-umpisa ang kanyang paghuhukom, pagkatapos niya, lalabas siya sa santuario, huhubarin niya ang kanyang damit sa pagkapari, isusuot niya ang kanyang kingly robe, isusuot niya ang suot na pagkahari, babalik siya sa lupang ito, kukunin na niya ang mga taong naliligtas sapagkat natatapos na ang paghatol. Kaya mamaya ating ididetalye yan yung mga pangyayari sa pagkatapos. Sa ating pinag-aralan kanina, atin namang pag-aralan ngayon ang santuario sa lupa. No? Ating pinag-aralan yung kanina yung kabuuan, mga bagay sa santuario, ano mga sinisimboluhan. Atin namang pag-aralan yung dalawang, ano bang serbisyo, ano mga ginagawa sa santuario sa lupa. Dito tayo sa santuario sa lupa, ating pag-aralan ito. Sa santuario sa lupa, mayroong dalawang pag-aaral ang ginawa ang Diyos sa santuario sa lupa. Ano pa itong mga tao dito sa lupa sa panahon nila ni Moses, at ito po pinangasiwaan ni Aaron. Dalawa pong importante na ating maintindihan, inyong maunawaan dito sa santuario sa lupa. Ano po itong dalawang serbisyo sa santuario? Ang unang serbisyo, ito po yung tinatawag na pang-araw-araw na serbisyo. Ano po itong pang-araw-araw na serbisyo? Mamaya pakinggan ninyo ating itatalakay yan. At ang pangalawang serbisyo, ito po yung pang-taunan na serbisyo. So, dalawang service sa santuario, doon sa earthly sanctuary, ito po yung una, tinatawag na daily service. At ang pangalawang serbisyo ay tinatawag na yearly service. Ipapaliwanag ko ito sa inyo. Ano po ang mga pangyayaring nagaganap sa pang-araw-araw na serbisyo? Kung gusto ninyong mapag-aralan ang detalye, babasahin ninyo yung Levitico 4 sapagkat yun ang pang-araw-araw na serbisyo. Ano po yung pang-araw-araw na serbisyo? Kapag may ang isang mga anak ng bayan ng Israel o isang bayan na kapag magkakasala sila sa kanilang kampamento, kapag mayroon silang kasalanan at naalala nila na mayroon silang kasalanan, ang kanilang responsibilidad, mapapatawad lang nila ang kasalanan sa harapan ng Diyos kung sila po'y magdala ng tupa doon sa santuario ng Diyos. Kaya nakikita ninyo itong larawan, ito pong isa na nagkakasala na mayroong siyang balabal na green, siya po yung nagkakasala.
At nung nagkakasala siya, dinala po niya ang tupa at yun yung pare ang maglilingkod. No? At bago sila manalangin, ipapatong nila ang makasalanan, ipapatong niya ang kanyang kamay doon sa ulo ng tupa. Ang ibig sabihin, siya po mismo ang magkumpisal sa kanyang kasalanan sa ulo ng tupa para mailipat ang kanyang kasalanan doon sa tupa. At siya mismo ang papatay sa tupa at ang dugo kukunin ng pare. Ano naman ang gagawin ng pare kapag makuha niya ang dugo? Kapag babasahin ninyo yung Kapitulo 4, ang pare ay kukuha ng dugo at alam ninyo kung saan niya dadalhin yung dugo. Ang dugo ay dadalhin niya sa holy place. Sapagkat ito yung paglilingkod nila araw-araw. Yung dugo ng tupa, kukuha siya ng kabahagi ng dugo ng tupa, iwiwisik po niya doon sa kortina. Ibig sabihin, ang kasalanan sa kampamento, malilipat ito sa santuario sa pamamagitan ng pare na naglilingkod at ang pare magdadala ng dugo ng tupa doon sa loob ng banal na dako, iwiwisik niya sa kortina at sa sungay ng altar of incense. Sa altar of incense, mayroong 2 sungay doon. Ilalagwiwisikan nila. Iwiwisik yung mga dugo doon. Na pagkatapos, ang isang makasalanan, uuwi na yan ang isang makasalanan na pinatawad. Ang kasalanan niya, hindi na sa kanya, kundi nalilipat na doon sa templo. Yan yung paraan ng Diyos paano malipat ang kasalanan. No, nakikita ninyo, saan iwiwisik yung dugo? Doon sa kortina. Kaya nga, kung mayroong pinakamaruming bahagi sa banal na dako ng templo, ang pinakamarumi ay ang kortina ng templo. At itong kortina ng templo, nagsimbolo yan sa katawan ni Jesus Christ. Kaya lahat na nagkakasala sa kampamento, ang kasalanan, nalilipat sa katawan ni Jesus Christ. Yun po yung sinisimboluhan sa earthly sanctuary. Itong gawain dito, sa santuaryong ito, sa lupa, ay ito yung panukala ng Panginoon, ang paglipat sa kasalanan mula sa taong nagkakasala patungo sa santuaryo sa pamamagitan ng dugo ng hayop. Naintindihan na ninyo? No? Yan yung paraan. No? Ngayon ating pag-aralan ngayon, yung daily yun, araw-araw. Sinong makasalanan ng mga pare naghihintay para sila paglingkuran? Ito yung turo ng Diyos paano malilipat ang kasalanan natin. At sa ating kapanahunan ngayon, mayroon din itong simbolo. Sino man ang mga tao, ikaw at ako, kapag tayo magkakasala, lalapit tayo sa santuaryo. Sino ang pare doon sa santuaryo sa langit? Si Jesus Christ. Ito ang paraan ng Diyos paano malilipat ang kasalanan. At ano ang ating gagamitin? Yung dugo ni Jesus Christ sa Calvary. Hindi na tayo kailangan magdala ng tupa ngayon. No? Naintindihan ninyo? Ngayon ating pag-aralan ngayon yung ikalawang apartment sa sanctuary. Pangalawang room. Ito yung tinatawag na the most holy place. Paano ba naglilingkod ang mga pare sa santuaryo sa lupa? Ito, medyo kailangan kong ipapaliwanag ito para maintindihan. Ano naman ang mga pangyayaring nagaganap sa pangtaunang serbisyo? Mababasa po natin yan sa Levitico 16. No, aming inimbitahan kayo kung gusto ninyong matutunan ang aral na ito, pag-aralan ninyo yung buong kapitulo sa chapter 16. At dito na siya, sapagkat sa araw na ito, ang pare ay gagawa ng pagtubos sa inyo at linisin upang linisin kayo sa lahat ng mga kasalanan kayo at kayo ay magiging malinis sa harapan ng Panginoon. So, ibig sabihin, doon sa daily service, individual basis ang paglinis sa kasalanan. Pero dito sa yearly service, that is corporate basis of cleansing. Paano ko sasabihin? Lilinis lahat ng mga kasalanan na nalilipat doon sa santuaryo, ang santuaryo lilinisin na ng Diyos. Kaya nga, every year, ang santuaryo sa lupa magkakaroon ng cleansing of the sanctuary. At ating pag-aralan ito, ano ba ang sinisimboluhan sa cleansing of the sanctuary? Ang pare na kapag siya maglilingkod sa kabanal-banalang dako, ito yung ang kanyang gagawin. Kapag siya pare, ito yung na pinakasulimni na buwan ng Israel. Alam niyo kung paano nila sineselebrate itong yearly? Anong buwan ba sineselebrate ito nilang yearly sa lunar calendar? Ang mga Hudyo nagsiselebrate sa Day of Atonement, tinatawag nila ito na the Day of Atonement. Na ay araw na kung saan linisin ng Diyos ang kasalanan ng buong Israel.
Anong buwan ito? Sa ika-7 buwan, mangyayari ang paglinis ng santuario at sa ika-10 araw. At mula sa ika-10 araw, mula first day of the week hanggang ika-7th day of the week, ito yung nagiging sabat ito sa bansang Israel. At walang tao na magtatrabaho dito. At lahat ng mga tao kailangan dalamhatiin nila ang kanilang sarili, sapagkat ang mga tao na hindi magkukumpisal sa kanilang kasalanan, kapag papasok ang pari doon sa kabanal-banalang dako, kung ang kanyang kasalanan hindi mapapatawad ng Diyos, mamatay ang tao sa kanyang kampamento. At sino mang lalabag dito, malalaman na lang nila kung sinong kasalanan na hindi napapatawad, kasi ang tao mamamatay doon sa kanilang tent. Kaya nga, nakaugalian ng Israel na lahat ng mga Israelita, magdalamhati sila. No? Dito, karamihan sa kanila nakakaranas ng nagpapasting ng mga iba. So, sapagkat sa araw na ito, ang pari gagawa ng pagtubos. No? At upang linisin kayo sa lahat ng kasalanan. Ang unang gagawin ng pari, siya po'y maghandog para sa kanyang sarili. At alam ninyo kung anong papatayin ng pari para magawa niya ang gawain ito, isang baka ang kanyang gagamitin. Papatayin niya yung baka, pagkatapos niya papatayin yung baka, dadalhin niya yung dugo, at magdala siya ng golden censer. Yung golden censer, dadalhin niya doon sa loob. Bago siya papasok doon sa most holy place, magsunog muna siya ng kamangyan doon sa kurtina, no? Sa veil. Bago siya papasok doon, kailangan magiging mabango muna ang the most holy place. Kailangan mapuno ng amoy ng pabango ang the most holy place bago siya papasok doon. At kapag papasok na siya doon, saan niya iwiwisik yung dugo? Iwiwisik niya ang dugo ng baka na dala niya doon sa mercy seat. No? Dalawa. Iwiwisik niya doon sa mercy seat at sa kais part ng mercy seat. At sa harapan ng mercy seat, wiwisik siya for 7 times. Now, 7 patak ang ipapatak niya dyan. Pagkatapos, lalabas ang pare. Paglabas ng pare, alam niyo kung anong gagawin ng pare? Kukuha siya ng 2 kambing. Itong 2 kambing na gagamitin niya, magkakaroon po siya ng kaslat. Itong pare na mag-officiate, maggawa po siya ng kaslats. No? Ang isang kambing, pipiliin niya kung sino yung magiging kambing sa Panginoon, at ang isa gagawin niyang kambing ni Azazel. No? Ano po itong 2 kambing, magsisimbolo kung kaninong kinisimbuluhan. Ang isa magiging kambing, sinisimbuluhan sa Panginoon, at itong kambing na kay Azazel, ito po yung sinisimbuluhan kay Satanas. At itong kambing ng Panginoon, ito po yung patayin ng pari na ito. At yung dugo niya, babalik siya doon sa most holy place. At pagdating niya doon, ipapatak niya itong dugo doon sa mercy seat, yung dugo ng kambing. At sa eastward side ng mercy seat, doon niya ipapatak 7 times. At pagkatapos, lalabas siya sa santuario, doon sa holy place, lilinisin niya ang santuario. Paano niya lilinisin? Lahat ng mga bahagi doon sa santuario, wiwisikan niya ng dugo 7 times. Yan yung paraan ng Panginoon paano lilinisin ang santuario. At hanggang paglabas niya sa court, wiwisikan din niya ang dugo. At pagkalabas niya sa labas, kukunin niya yung kambing ni Azazel, yung kambing na sinisimboluhan ni Satanas, at doon ipapatong ng pare ang lahat ng kasalanan na nanggagaling doon sa loob ng santuario, sapagkat dito nagkakaroon ng simbolo ng paglipat. No, napapansin ninyo yung paglipat sa kasalanan mula sa kampamento, ang kasalanan dinala sa santuario. Nakadikit sa kurtina ng santuario, yung kurtina sinisimboluhan sa katawan ni Jesus Christ. At kung taon-taon nililinisan itong kasalanan, patawarin. Ito yung ginagawa nila, wiwisikan nila ang kaban ng tipan, pagkatapos lalabas doon, ito yung paglinis, at yung kasalanan galing sa loob ng santuario, dadalhin sa labas, at saan niya lilipat ang kasalanan? Lilipat ito sa ulo ng kambing. At itong kambing ni Azazel,
ito yung nagsimbolo kay Satanas. Ito po yung isang paliwanag sa Biblia na lahat ng kasalanan ng mga banal na napapatawad doon sa most holy place, ang magpapasan sa kasalanan walang iba kundi si Satanas. Ito po yung sinisimboluhan doon sa goat of Azazel. At itong kambing na sinisimboluhan ni Satanas, dadalhin ito ng isang pare na siya yung itinatalaga na magdala doon sa wilderness. At kapag dadalhin niya ito sa wilderness, kailangan sa pinakamalayong parte ng wilderness. At itong wilderness na ilalagay, saan siya ilalagay na wilderness? Yung sinasabi sa Biblia na uninhabited. Yung wilderness na walang tao na nakatitira. Sapagkat ito po yung nagsimbolo kay Satanas, pagkatapos sa judgment sa 2,300 days, darating po dito si Jesus Christ sa lupa, dadalhin niya sa langit ang maliligtas, at si Satanas lang ang lupang ito magiging wilderness. Wala siyang kasama kundi siya lang mag-iisa dito sa ating planeta. Ito po yung sinisimboluhan sa aral ng santuario na ito. At ito po yung sinisimboluhan doon sa langit. Ano po ang sinisimboluhan sa aral na ito? Marami pa akong mga doon sa napapaloob sa chapter na yan. Kayo na lang ang magbabasa sa chapter 16 para maintindihan ninyo yung detalye na aral na doon. At dito nagsisimbolo ito sa santuario doon sa langit, sapagkat itong santuario sa lupa, yung cleansing of the sanctuary yearly, ginagawa ng mga Hudyo o mga Israelita. Ito po yung ginagawa ni Jesus Christ ngayon sa most holy place. At ano po ang gawain ni Jesus Christ ngayon sa most holy place? Ito po yung ginagawa na niya ngayon, the last part of His ministry sa heavenly sanctuary. Ito po yung the judging time began. No? Ano pong ibig sabihin? Ang pagpasok niya sa kabanal-banalang dako, nag-umpisa na siya sa kanyang paghatol doon sa langit. No, paano ko yun ipapaliwanag? No? Paano ang pag-alis o paglinis? Ang kahulugan nito, ito po yung pag-alis o paglinis sa kasalanan sa santuario. At inilipat ito sa ulo ng isang kambing, at siya'y dadalhin sa ilang na walang taong nananahan. At ito po yung paglinis ng kasalanan sa santuario. Ito po yung binanggit doon sa Daniel 8:14. And unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Sana naunawaan ninyo ngayong gabi. Ano bang ibig sabihin yung cleansing of the sanctuary? Ito po yung paghuhukom na pangasiwaan ni Jesus Christ sa heavenly sanctuary. Ating pagbabasahin, bakit kailangan dadalhin yung kambing doon sa wilderness na inhabited? Ito yung sabi dito sa 16:21 at saka 22. Sinusulat ko na dito para inyong mababasa, maintindihan. And Aaron shall lay both his hand upon the heads of the live goats. Ito yung isa kasi pinatay, hinandog yung dugo niya. And confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all the transgression of all their sins, putting them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of feet of a man unto the wilderness. So dadalhin ito sa taong tinatalaga na magdala doon sa wilderness, and the goat shall bear upon him, all their iniquities unto a land not inhabited, and he shall let go the goat in the wilderness. Yun po yung gagawin niya doon sa kambing, dadalhin niya doon sa wilderness. Ang cleansing of the sanctuary, ito po yung binabanggit ko kanina, ito po yung paglinis na santuario taon-taon, ay ito po yung judgment for Israel. Ito po yung paghatol sa kampamento ng Israel, sapagkat ang kasalanan na hindi mapapatawad, alam niyo kung anong mangyayari sa Israel pag hindi mapapatawad yung kanilang kasalanan? Mamatay sila doon sa kanilang kampo. Kaya nga lahat ng mga Israelita, pag gagawin ang Day of Atonement, sila po'y nagdalamhati sa kanilang kasalanan. Walang Israelita hindi magkumpisal sa kanilang kasalanan. Sapagkat ang araw na ito po yung pinakasulimni na karanasan ng Israel kapag i-celebrate nila itong Day of Atonement. Ito po yung nagsisimbolo, symbolizing the final judgment.
Now, ngayon ating napag-aralan kanina ang santuario sa lupa, ito yung antitype, at ang santuario sa langit, ito po yung type. Ito yung kahalintulad itong santuario sa lupa, at ang totoong santuario ay santuario sa langit. Kung mayroong paglilinis dito sa santuario sa lupa, mayroon ding paglilinis sa santuario sa langit. Ano ang sinisimboluhan nitong Day of Atonement sa lupa? Ito pong sinisimboluhan niya ang Day of Judgment. At kailan pa mag-umpisa ang Day of Judgment? Sa prophecy ni Daniel. Unto 2,300 days. And then the sanctuary shall be cleansed. Ating napag-aralan kanina, babalikan natin yung prophecy doon sa Daniel 8 at 9. At kailan nag-umpisa yung decree na kanilang i-reveal ang Jerusalem? Nag-umpisa ito sa 457 hanggang 27 AD. At pagdating doon sa 27 AD, anong nangyayari? Binabautismuhan si Kristo, ito yung anointing of the Messiah. At mayroon na lang isang linggo ang provisionary time sa Israel, at sa kalagitnaan ng isang linggo, ang alay at mga handog patitigilin. Yan ang namatay si Jesus Christ doon sa cross, nagkakaroon ng rending the curtain of the temple, and ang paghandog sa mga hayop ay was abolished. At sa AD 34, ang ang pagiging chosen people sa Israel cut off. Tinigil ang kanilang pagka-chosen people. At ang kaligtasan binibigay ngayon sa mga Gentiles. At sino mang tumatanggap kay Jesus Christ, siya ay spiritual Israelites, sa sulat ni Apostol Pablo. Kailan natatapos ang 2,300 days? Sa 1844. Ating pag-aralan ngayon, anong kahulugan ng paghuhukom ang nagpasimula noong 1844? Anong paghuhukom ito? It means, ito yung paliwanag, sabi niya, it means we are now living in the most solemn period in the history of man. Ang ibig sabihin, mula 1844, tayo po'y namumuhay ngayon sa pinakasulimni ng kasaysayan na sansinukob sa ating planeta, sapagkat nag-umpisa na si Jesus Christ sa kanyang gawain sa kabanal-banalang dako sa langit. Therefore, we have to search our heart during this heavenly Day of Atonement, as was of Israel in their Day of Atonement. Anong ibig sabihin nito? Kung si Jesus Christ nag-umpisa na sa kanyang paghatol, anong anyo ang dapat na buhay na inyong gagawin ngayon? Anong ginagawa ng Israelita kapag magpapasok na ang pare sa kabanal-banalang dako? Ang kanilang kasalanan ay kanila pong dinadala sa Panginoon. Sila po'y nagdalamhati sa kanilang kasalanan. Iniyakan po nila ang kanilang kasalanan, sapagkat sila po'y natatakot na baka sa paghatol ng Diyos, sila po'y masusumpungang hindi karapat-dapat, at sila po'y mamatay sa kampamento. Ito po yung mangyayari sa atin, mga kapatid, kung sa paghatol ng Diyos, tayo po'y nagwalang bahala. We are living now in the most solemn time, the provisionary time of His judgment time. It means the hour of God's judgment has actually begun. And Jesus, our high priest, is now performing His ministration, pleading on our behalf, based on His sacrifice at Calvary. Ang santuario ba, Brother John? Ito yung tanong. Ang santuario ba, Brother John, na lilinisin sa 1844, ay santuario ito sa langit o sa lupa? At ito yung sagot ko. Ang santuario na lilinisin ng Panginoon, hindi yung sa lupa, sapagkat wala ng santuario na natitira sa lupa ngayon. Kung di ang santuario na lilinisin ng Panginoon, yung santuario sa langit. At ano itong saan mo patunayan na itong santuario sa langit ang kanyang lilinisin? Dito nating mababasa, sapagkat the vision of Daniel in 8:14 refers to the time of the end. Sa huling kapanahunan, ang tinutukoy doon yung 2,300 days. And the sanctuary it speak of cannot be the earthly sanctuary, for it was disowned by God Himself. Ang santuario sa lupa, hindi na inaangkin ito ng Diyos. At sinasabi niya yung mga nangangasiwa sa santuario, kayong mga ulupong.
pagbabasahin ninyo yung Matthew 23, dinidisown ni Jesus Christ ang mga taong nangangasiwa doon sa santuario. At yung mga nangangasiwa sa santuario, sila din yung nagpapapatay kay Jesus Christ at nagpersecute sa iglesia ni Jesus Christ. Kaya na sa AD 70, sinunog ang santuaryong ito sapagkat ang salvation no longer in the nation of Israel. At itong santuaryong ito, desecrated by God at the supernatural rending of the inner veil, nang napako si Jesus Christ, it was destroyed, nagkakaroon ng rending, and it was destroyed by the Roman in AD 70. Sinunog ang santuario ng mga Romano. At ngayon, wala nang santuario sa lupa. May natayo pa bang santuario sa lupa? Wala na. Sapagkat ang santuario natin ngayon ay nandoon na sa langit. Napapansin ninyo? Kung wala ng santuario sa lupa, wala na dapat pari. Napapansin ninyo? Bakit may mga pari pa ngayon? Ang mga pari ngayon, ito yung counterfeit. Dito yung paraan ni Satanas, paano niya ililito ang mga tao sa pagkapari ni Jesus Christ sa langit. Kaya nga mga Seventh-day Adventists ngayon, wala kaming kinikilalang pari sa lupa na tinatawag naming Father. Sapagkat ang aming pari nang doon sa langit. At siya po ang aming heavenly rest. Pero pag mayroong pari sa lupa, yun ay piki na pari. Yung nating titingnan ngayon, for Christ has not entered, ito yung sulat ni Apostol Pablo, for Christ has not entered the holy place made with hand, which are copies of the truth. But unto heaven itself now to appear in the presence of God for us. No, saan si Jesus naglilingkod bilang pare? Hindi sa gawa ng mga kamay ng tao, kundi hindi sa kopya, kundi sa totoo at tunay na santuario. Ito po ay sa presensya ng Diyos. Kaya nga saan si Jesus Christ ngayon? Doon po sa langit, naglilingkod sa kabanal-banalang sa santuario, at siya po ay nag-umpisa sa kanyang duty as His office to judge the people of the earth. Sa paghuhukom na ito na gagawin ni Jesus Christ, alam natin ang magiging resulta sa kanyang hukom. Either guilty and the heavenly records will stand against us, or not guilty, that the blood of Jesus covered and cleansed our sin. Either saved, that we will be awarded with everlasting life, or unsaved, that we will be condemned to everlasting destruction. Dalawa lang ang magiging hatol ng Diyos kapag tayo haharap sa kanyang hukuman. Napapaliwanag na namin ang paghukom ng Diyos, ang basihan niya mga records book. Sino po ang nangangasiwa sa record books natin sa habang tayo nandito sa lupa? Ang ating mga guardian angel. At lahat nating mga guardian angel mag-submit sa kanilang record book. At dito hahatulan ng Diyos sa santuario sa langit. At kung hahatulan na tayo, dito po ang verdict ng Panginoon kung tayo'y guilty or not guilty. Tayo'y ligtas o hindi ligtas. Kumusta ka kayo ngayon, kaibigan? Kung ang paghukom ng Panginoon ngayon sa langit nagpaumpisa ka, kailan mo ilalapit ang iyong kasalanan sa santuario ng Diyos? Kung gusto mong maliligtas, isa lang ang inyong gagawin. Isa lang ang kailangan natin sa pagharap sa hukuman ng Diyos. Not our righteousness, but the blood of Jesus. Isa lang ang kailangan ng Diyos para malinis ang ating kasalanan, no other than the blood. At what you need today is the blood of your Savior. At ito yung assurance na maabsuelto ang iyong kaso doon sa hukuman kung mayroon kang dalang dugo. Ngayong gabi, tatanungin kita, kailan ka maghahanda, kaibigan, sa paghatol ng Diyos? Ang paghatol ng Diyos nagumpisa na ito sa langit sa 1844 at hindi natin alam kung kailan siya matatapos. At kung matatapos niya sa kanyang paghatol kasama ikaw at ako sa paghatol na yon, at ito yung ating mababasa ngayon. Titingnan mo ang iyong Biblia. Ating babasahin ang aklat ng Apokalipsis 22:11. Ito yung sabi ng Panginoon kapag matapos ang kanyang gawain.
Ang sabi ni Jesus Christ, it is finished. No? Ang hatol ay nagawa na, ang katapusang pangalan sa paghatol ng Panginoon. Ang liko ay magpakaliko pa. Ang marumi ay magpakarumi pa. Ang matuwid ay magpakamatuwid pa. At ang banal, magpakabanal pa. Ano yung talatang ito? Ito yung declaration na matapos na ang kanyang gawain sa most holy place. At sino yung nangaligtas, isusulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At dito yung sinasabi, ang matuwid at ang mga banal, magpakabanal, sisiliuhan sila ng Diyos. No, ano man ang mangyayari, hindi na mababago ang desisyon. At dito yun sa mga tao na hindi nagkukumpisal sa kanilang kasalanan, nagwawalang bahala, ang liko magpakaliko pa, ang marumi magpakamarumi pa. At ito yung ang pangalan isusulat ng Diyos sa aklat ng kamatayan. At ito salvation close to everyone. At pagkatapos nito, lalabas siya sa santuario, hubarin niya ang kanyang kasuotan, at isusuot niya ang kanyang kasuotang bago, yung kanyang kingly robe. Isusuot niya ang pagiging hari, at bababa na si Jesus at ang kanyang mga anghel sa lupa. Pero bago siya bababa, ito yung declaration ng Panginoon doon sa mga karapat-dapat. Apokalipsis 3:5, ang magtatagumpay ay bibihisan ng gayong mapuputing damit. At hindi ko kailanman papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Saan pala nilalagay yung pangalan? Doon sa aklat ng buhay. Ang kanyang at ang ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng mga anghel. Bakit? Bawat pangalan na ilalagay ng Panginoon sa aklat ng buhay, ito yung kanyang sasabihin. John lumingkit, this is my verdict, Father. Through my blood at the cross of Calvary, I will write my name in the book of life. Ano man ang pangalan mo, kapag ito'y idideklara ito ng Panginoon na ligtas ka, my Father, this man, babanggitin ang iyong pangalan sa kanyang Ama. And unto his angel, isusulat ni Jesus Christ sa aklat ng buhay. Sila po'y magiging karapat-dapat. At ito po yung sinasabi ni Jesus Christ, ang magtatagumpay, bibihisan siya ng maputing damit. Na? At ito, what a day that will be, that your name will be declared saved. Na? Mapapansin ninyo, maraming nangangaral ngayon, sabi nila, once saved, always saved. Hindi po yung totoong aral. Sapagkat mayroon pang justification, mayroong sanctification at glorification. And before people will be glorified, he will be judged by God in the heavenly sanctuary. At kung sino yung magtatagumpay, bibihisan niya ng mapuputing damit, sisiliuhan sila ng Diyos, at sila po'y papasukin sa kanyang langit na bayan. Kumusta ka, kaibigan? Ako at kami naghahanda sa panahon sa paghatol ng Panginoon. Amin itong ginagawa ang pangangaral ngayon sapagkat gusto namin na mahanda ka sa iyong tahanan. At sana wag mong sasayangin ang panahon na binibigay sa iyo. Ang panahon mo ba ngayon ay binibigay sa iyo ng Diyos ay ginagamit mo sa pagpapayaman? Ang panahon ba na binibigay ng Diyos bago kanya hatulan, ginagamit mo ba ito na pag-satisfy sa iyong buhay ngayon dito sa lupa? Ang buhay mo ba ngayon, ginagamit mo ba ngayon to enjoy the life, what you have now? O gagamitin mo ito sa paghahanda sa pagharap sa hukuman ng Diyos? Kaibigan, maghanda ka. Ako, ginagamit namin ang aral na ito, na hindi lang kami ang naghahanda. At nais naming ihanda namin ang inyong buhay, sapagkat malapit na matapos ang paghatol ng Panginoon. Ang ating planetang Earth, ang kasalanan, bibigyan lang ito ng 6,000 taon. Ito yung good news. Ang 6,000 years of sin, na kung saan ihahayag kung ano ang nature ng kasalanan, ito yung good news. Malapit na itong matatapos. Sasabihin ko ito sa inyo, hindi na aabot ng 20 years, matatapos na ang ating sanlibutan.
At namumuhay tayo na kung saan hinahatulan na tayo ng Diyos sa kanyang santuaryo sa kasalukuyan. Kaibigan, nais kong mahanda ka. Nais kitang makita sa langit na bayan. At sana sa gabing ito magdesisyon ka para sa iyong kaligtasan. Huwag mong sayangin ang iyong buhay. Ito yung judgment na gagawin ng Panginoon. Ito yung tinatawag na pre-Advent judgment. Ano itong pre-Advent judgment? Paghuhukom na gagawin ng Diyos bago siya babalik sa ikalawang pagkakataon. At ito yung pre-Advent judgment will be followed immediately by the second Advent. It means Jesus is coming soon to bring us home. Ito yung good news. Gusto ni Jesus Christ na kukunin na tayo sa lupang ito at dadalhin na tayo sa kanyang tahanan. Nakikita ninyo yung larawan, kaibigan? At alam ninyo sa pagbabalik ng Panginoon, sino ang kasama ni Jesus Christ? Kasama niya lahat ng mga anghel. At kung babasahin ninyo yung aklat sa sulat ni Lucas, 3 presensya ang kasama. Kaluwalhatian ng Ama, kaluwalhatian ng Anak, at kaluwalhatian ng kanyang mga anghel. At nang binuksan ang silyo doon sa langit, yung ikapitong silyo nang binuksan sa chapter 8 ng Apocalypse verse 1, nang binuksan ang ikapitong silyo. Ano ba itong ikapitong silyo? That is the coming of Jesus Christ. There was silent in heaven about half an hour. Bakit mayroong nagkakaroon ng silent in heaven about half an hour? Sapagkat ang langit ay walang matitira kapag darating si Jesus Christ sa ating planeta. Ang God the Father, and God the Son, and all angels, their glory will be appear when Jesus will come in this planet Earth. At ang lahat ng mga maliligtas, sisigaw sila. Kapag babasahin ninyo yung Isaiah 29 o 25 verse 9, ito ang aming Diyos na hinihintay. Hinihintay namin siya at narito, ililigtas niya tayo matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Bakit ang mga taong ito sasalubong? Sapagkat hinuhukuman na sila ng Diyos sa santuaryo sa langit. At sila po'y, sa verdict ng Panginoon, sila po'y nagtatagumpay at sila po'y nagiging karapat-dapat. At sana sa araw na yon, isa ka sa magtatagumpay at sasalubong sa Panginoon. Ngunit sa mga hindi handa, sila po'y tatakbo at papatayin sa hininga ng Panginoon. Lahat ng mga tao sa lupa magiging patay. At si Satanas gagapusin sa 1,000 taon. Sa isang gapos na isang sirkunstansya sapagkat wala siyang magiging kasama. At sa loob ng 1,000 taon, siya lang ang isang paggala-gala sapagkat ang lupang ito magiging wilderness. Sinisimboluhan sa kambing sa Azazel. At ang mga banal mag-participate sa tinatawag na millennial judgment sa langit. At sa pangalawang judgment, sa susunod nating talakayan, aking ipapaliwanag yung tinatawag na millennial judgment. Ipapaliwanag ko yung detalye na pangyayari sapagkat kasama, kung maliligtas ka, ikaw at ako, magiging kasama sa millennial judgment. Kaibigan, nakikita ninyo yung larawan. Ma-imagine mo ngayon ang pangyayari kapag ikaw handa sa pagdating ng Panginoon. Maaring ang larawan na ito, ganyan katulad ang iyong larawan sa pagdating ng Panginoon. Ito yung pinakamasayang yugto ng buhay ng tao. Ito yung katapusan ng ating sanlibutan. Maraming mga taong nag-iisip ng katapusan sa sanlibutan, yung mga baha ngayon, yung bagyo na maraming namamatay. Hindi yan ang katapusan ng sanlibutan. The coming of Christ is the end, is the final end of our world. At sa pagdating ng Panginoon, ang mga magulang na kanilang may mga anak na patay, dito ibabalik ng mga anghel nila ang mga dati nilang anak na nahiwalay sa kanila. This is your daughter na nahiwalay sa mas matagal na panahon. Ibabalik sila ng Panginoon. At ang mga buhay na nagiging handa, ang mga patay na nagiging handa, ang mga libingan nila mabubukas. Ngunit ang mga hindi maliligtas, hindi muna mabubukas ang libingan hanggang matapos ang 1,000 taon. Mababasa natin yan sa Apokalipsis 20, versikulo 5. Ngayong gabi natatapos na ang ating pag-aaral. Kaibigan, ang panalangin ko, ikaw ay makasama ko sa langit na bayan. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, kami po'y natutuwa, Ama. Nagpapasalamat. Sa estudyong ito, dalawa lang kami ni Sir Wayne.
Nagugol po kami ng mahabang panahon sa pagtuturo, Ama. Hindi para sa amin, kundi para sa sanlibutan. Hinihiling namin, Ama, ang aral na ito. Pinagkukulan namin ng panahon upang maibibigay namin, maituturo namin sa kanila na sila po ay maghanda sa kanilang buhay. Sapagkat alam na namin na ang sanlibutan ito malapit nang matapos. At nag-umpisa na ang inyong paghuhukom sa langit na bayan. Panginoon, pagpapalain ninyo ang mga kaibigan na nagtiyaga na nanonood sa aral na ito. Huwag ninyo silang itakwil, Ama. Tanggapin ninyo sila kung kanilang naunawaan ang aral na ito. Ibigay ninyo sa kanila yung karunungan na kung paano namin naunawaan ito, ipagkaloob ninyo sa kanila. Salamat, Ama, na inyo itong pinagkaloob sa amin. Sana ang mga taong binibigay mo sa amin na nanonood sa aming aral, bibigyan ninyo sila ng pagkataong maliligtas, Ama, sa langit na bayan. Ito po ang aming hiniling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.